Ilang taon na kayo na mutaon na Father, mutaon. Unsa mo mutaon? So ngayon mga kapatid, no? Very inspiring, no? So katulad ng sinasabi ni Father Absalon at the chief exorcist, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Wow. Kahit may sakit ka, you offer it to the Lord. Kahit hinaharas ka ng demonyo, you offer it to the Lord. It is a grace. No? At sabi niya dito, kinu-quote nila yung Luke chapter 20 verse 36. They are equal to the angels and are children of God. So, in heaven, there is ultimately one united hierarchy of saints and angels, meaning they are sharing to the glory of God, yung mga makapasok sa kaharian sa Diyos. So ngayon, may tanong at sinasagot po itong tanong na ito ni Saint Thomas Aquinas, no? Why can humans rise higher in grace greater than angels? Why? Ito yung sagot niya, dalawa po. Una, human life is difficult. We struggle, we suffer, we resist temptation and perseverance. Dahil yung mga anghel, hindi katulad sa atin. Nakaranas sila ng grabing test. No? Humans can continually grow in grace during life, while angels made their choice once and permanently. Hindi katulad sa atin. Pabago-bago. Yes ngayon, no bukas. Pero yung mga anghel, they decide once and permanence. So yung decision nila na, yes, we will serve you, Lord. And the fallen angels, no, we will not serve you, Lord. They know one choice, one decision, but permanent in nature. Meaning permanent, hindi na mababago pa. Kaya nga mga anghel, no repentance. Yung mga demonyo, hindi kailangan magdasal sa demonyo. Because demons has no room for repentance. Amen? Because of this, some saints may receive greater glory than certain angels. Greater glory than the highest high rank of angels. Yung high rank nila, pinakataas si Seraphim. Pero sino ba, Father, yung tao na higit pa kay Seraphim, higit pa kay cherubim, at sa thrones? Kilala niyo siya? Sino? Oh, very good. Si Mama Mary. Bigyan natin papuri si Mama Mary, be. The Queen of Angels and of Saints. She is the concrete example, no, that human beings can surpass greater glory than the angels. Grabe ito sa Mama Mary, no? Hindi naman basta-basta. Ina ng Diyos. Amen? Ina ni Kristo. No? Grabe. Sana po may special devotion kayo ni Mama Mary, ha? Yan po yung concrete na example sa tanong, can human beings surpass angels? Yes. By grace. Not by, mag-exam rabat tarunong man, ha? Bantay ni mo katubag, no? We can surpass angels not by, but by, very good. No, perfect. So, ngayon, depende yan sa'yo. Kung may regular confession ka sa pari ninyo, you can surpass angels. Pero, umpisal tayo, ABC. Manimba na ta, ABC. Kung sa'y minig busy, being under Satan's yoke. So, maganda po ito. Very, very
inspiring po ito na punto. And then, may sinasabi si Saint Augustine. Sabi ni isa sa mga, si Saint Gregory the Great. Ito po. Dahil marami pong mga fallen angels. No? Yung mga tao na makapunta sa langit, sabi ni Saint Gregory the Great, sa kanyang homily, sabi niya, the number of the elect is being gathered to fill up the loss of the fallen angels. Tayo pala yung papalit doon sa mga fallen angels na nawala yan doon sa langit. Yan ang sabi niya, no? Ulitin ko, humans do not become angels by nature, but may share in their glory by grace. No? So pasalamat tayo, nandito na po yung life-size statue natin. Galing pa yan sa Manila. Ano po yan? Yung kahoy. Nandito si San Miguel, si Saint Benedict, si Saint Joseph, the Terror of Demons, and then si Mama Mary. Galing pa, kahapon pa yan dumating, no? At hindi dumating sa, natin, sa May 8, yung fiesta natin dito. So, natutuwa ba kayo ngayon? At itong katotohanan na ito, it inspire us to do more good, to pray more, and to sacrifice more. By that, you increase in grace. And by increasing grace, we can surpass the glory of angels in heaven. Excited na kayo? Paano yan? Hindi ka magsamba. Paano yan? Hindi ka nangumpisal. Ilang taon na. Mga mutaon na, Father. Natutuwa ba kayo ngayon? No? So, yan lang po yung i-share ko sa inyo, ha. Galing po yan sa aklat ni Father Chad Ripperger. And then ongoing din yung catechism natin sa live natin, sa Facebook page and YouTube channel. Dahil itong mga magandang aklat i-share ko po sa inyo para madagdagan yung kaalaman natin. Amen? At sana po nakikinig kayo kanina alas 8. Kung na-late kayo, balik kayo bukas. Dahil knowledge is power. Ano yung knowledge? Knowledge is power. Nandito si Nanay Anita, no? Nanay Anita? Si Nanay Anita, for 23 years, no? Baka makashare si Nanay mamaya sa live ko. Si Nanay Anita, nagkasakit siya for 23 years. Completely healed na po siya ngayon. No, yung sakit niya ay walang diagnose sa doktor. Kahapon pa siya nag-share. No? At akala ko yung sarili lang niya i-share, yung experience niya. Meron pala siyang natulungan din dahil sa sacramentals. Yung pinsan niya ay namamaga buong katawan. Binigyan niya ng holy and exercise oil. Hindi oil ni Darwin, ha? No. Wala naman akong oil. No? Holy and exercise oil yan. Sabi niya, gumaling yung pinsan niya. No, pwede niyo siya tanungin. No? Siguro mamaya before ako matapos, i-share ni Nanay yung kanyang karanasan. Very inspiring. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Pero yung sakit ninyo kung natural, offer sa Panginoon and then listen to the experts sa natural. Pero kung walang finding sa doktor, pwede kayo, welcome kayo dito para ma-process namin kayo. Totoo na may barang. At yun po, yung sinishare ko kanina, from Biliran po, sa live natin, pumasok sa kanya si Asmodeus, demonyo yun, pumasok sa kanya si Lucifer, at yung mga occult spirits nag-reveal na yung occult spirits galing sa kanyang orasyon na matagal na niyang ginamit. Doon sila nakatira. Hindi lang yan, pati na sa kanyang tattoo. Yung tattoo pala niya ay para yun against sa poison at curses. Pero yung tattoo niya ay Benedictine.
Oh. Pero, ini-insertan nila ng mga occult prayer para ma-deceive naman kayo. Di ba? So, mag-ingat po. At isa sa mga occult spirits na pumasok sa kanyang katawan, yung albularyo na manghihilot. At pinagaling siya sa kanyang pagka-paralyze sa pamagitan ng hilot. Uy. Hindi lahat ng hilot, ha? Merong hilot na mga extraordinary po. Mag-ingat kayo. Uy. Yan po yung revelation kanina, kahapon po. So ako magpamassage naman ako. Siguraduhin ninyo na wala siyang extraordinary prayer or gift. Dahil kung meron, yun ang entry points sa 30 years old, 33 years old na pasyente natin, pinaprocess natin hanggang sa ngayon, yan ang entry points sa buhay niya. So nakapasok ang demonyo. Okay? Sana po, mag-ingat tayo, dubling ingat ha. At kung maamis ka sa talent sa isang tao, huwag magpunta agad. Dahil yung demonyo ay makapangyarihan pa kay sa tao. He can create more wonders and miracles. Kaya nga, sa atin, mga kapatid, dito, yung healing at ang casting out of the evil spirit is not the most important thing. The most important thing is your conversion. Ang iyong pagbabago. Amen? Yun ang tunay na milagro. Amen? Kahit hindi ka pa pinagaling, kahit hindi pa napalayas yung demonyo, pero nabago na yung ugali mo, nabago na yung disposisyon mo, yun ang tunay na milagro. Yun ang tunay na hindi mahigitan na milagro kailanman. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo! So ngayon mag-bless na ako sa inyong mga religious items. Unahin natin yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. You creature of salt, I purge thee of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered thee through Eliseus, the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use them. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for body and soul, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt. Isunod natin bless, tubig ninyo. Pakibukas yung tubig ninyo, ha? Mag-bless pa naman ako mamaya, ha? Sa mga hindi naka-avail ng mga religious items. Yung tubig ninyo pakibuksan. You creature of God water, I purge thee of evil. In the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels.